Bawal na nga ba ang temporary at improvised plates ngayong pinirmahan na ni PBBM ang amendment sa Motorcycle Crime Prevention Act? Alamin natin yan sa video na ito. Good day mga katuto. Nagdesisyon akong gawin ang video na ito base sa paulit-ulit na tanong ng ating mga viewers tungkol sa epekto ng bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Republic Act 12209 na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act o Republic Act 11235. Kaysa sagutin ko ito pa isa-isa, mas minabuti kong ipaliwanag ito ng buo gamit ang malinaw na paliwanag at actual na ebidensya mula sa mismong batas. Sabi nga ng isang kilalang tagapagsalaysay, hindi makapagsisinungaling ang ebidensya. Bawal na nga ba ang paggamit ng temporary o improvised plates ngayong nagsimula na ang pagpapatupad ng batas? Ang sagot ay isang malinaw at matibay na hindi pa. Narito ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi pa ito ipinagbabawal. Una, may backlog pa ang LTO sa mga official plates. Logically speaking, hindi pwedeng maghigpit ang LTO kung hindi pa nila kayang ibigay ang plaka sa lahat ng registered motorcycles. Paano nila ipatutupad ang batas kung sila mismo ang may pagkukulang? Yeah. Pangalawa, base sa pahayag mismo ng LTO Executive Director na si Attorney Greg Pua. Ayon kay Attorney Pua, hindi pa natin maaring ipatupad ang penal provisions ng batas hanggat hindi pa natutugunan ang backlog. Dagdag pa niya, tanging kapag na-release na lahat ng mga plaka ng registered motorcycles ay saka pa lang sila pwedeng maging mahigpit sa paggamit ng temporary at improvised plates. Pangatlo, nakasulat mismo sa bagong batas under transitory provision. Basahin natin ang nakasaad sa Section 19 ng bagong batas sa salin sa Tagalog. Binigyan ng LTO hanggang Hunyo 30, 2026 upang gumawa, maglabas at mamahagi ng mga plaka ng motorsiklo ayon sa itinakda ng batas na ito. Pagkalipas ng Hunyo 30, 2026, saka pa lamang ipatutupad ang mga penalidad o multa. Idagdag ko lang po mga katuto, bilang paglilinaw sa isang issue na related sa mga plaka. Isang taga-subaybay natin ang question sa checkpoint ng isang PNP HPG officer. Ngayong linggo lang, hinanapan siya ng authorization mula sa LTO para sa kanyang temporary plate. Nakakalungkot mga katuto. Tila ba may mga tagapagpatupad pa rin ng batas na hindi lubos na kabisado ang mismong mga probisyong ipinatutupad nila. Uulitin ko po, kung ang motor ninyo ay may temporary plate, dahil hindi pa na-release ng LTO ang inyong official plate, hindi ninyo kailangan ng authorization mula sa LTO. Ngunit kung ang official plate ninyo ay nawala, nasira, nanakaw o hindi na mabasa, doon lamang kayo kailangan kumuha ng authorization para makagamit ng improvised plate habang naghihintay ng kapalit. Ito ay malinaw na naipaliwanag ng inyong lingkod sa isa sa ating mga nagawang videos. Pero magandang maulit at mapaalalahanan tayong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan mga katuto. Sana ay nakatulong ito para linawin ang mga haka-haka at tanong tungkol sa bagong batas. Kung may tanong pa kayo, ilagay lang sa comment section at sisikapin nating sagutin iyan base sa nakasaad sa batas at paliwanag ng tamang kinauukulan. Laging tandaan, ang tamang kaalaman tungkol sa mga batas ng kalsada ang pinakamabisang baon natin para makaiwas sa multa. Ride safe and ride smart mga katuto.